Ang isang 15 anyos na binatilyo matapos malunod sa ilog sa Mangaldan nitong gabi ng July 23. Sa ulit ng Mangaldan Municipal Police Station, idineklara na siyang dead on arrival matapos siyang sagipin mula sa tubig. Sa isinagawang investigasyon, lumalabas na kiniliti umano ng kanyang pinsan ang biktima habang nakaangkla ito sa isang bahagi ng ilog. Dahil dito, nabitawan niyang kanyang hinahawakan at tuluyan na siyang nalunod. Ang pinsan na itinuturong responsable ay kasalukuyan ng nasa kustodiya ng pulisya. Maharap ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ayon sa mga investigador. Nagpaalala naman ang otoridad sa publiko, lalo na sa mga kabataan, na maging maingat at huwag gawing biro ang mga sitwasyong may kasamang panganib, lalo na sa mga lugar na tulad ng ilog. Hinihikayat din ng mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Last July 23 po ng 5:30, meron pong drowning incident po dito sa Barangay Bantayan sa Mangaldan. Pagkasinan, ito po yung isang victim natin na minor, Christopher Hugo de Guzman. Estudyante po ito ng Bantayan, Mangaldan. Ang ano po dito, yung nagkaroon po sila na naligo sila sa may creek na sa Bantayan at sila magpipinsan ay nagkaroon po ng ito nga po yung hindi marunong ng mga itong si victim na to at ito pong si suspect natin na Ramos na 18 years old, na pinsan niya rin, ay allegedly kiniliti niya po itong na to at nagkaroon sila ng parang yakapan at posible po nagtulakan at nakabitiw po ito yung biktima natin sa isang steel pipe na sa may tulay na yun at yun po yung naging dahilan sa kanya na pagkalagdag niya sa lumaragas ng tubig at resulta po ng kanyang pagkalunod. Yes po, from 5:30 PM po na-recover siya, mga 4 hours na sa 9:30 na siya ng gabi na nasa 4 hours po na bago na-retrieve ang kanyang katawan. At dead on arrival lang po siya nandito sa hospital. Yes po, nahirapan po talagang kasagsagan po ng bagyo na yun at ulan. At madilim po at yung ring na yun that time. Kaya po gumamit sila ng mga scuba diver para po i-retrieve yung katawan ng biktima po. Yes po. Ito po sir yung binuo ni Mayor po na Parayno na MDRRA po yung quick response team na ito po yung mga nag-rescue dito po sa municipality ng Mangaldan. Yes po sir, actually sir nung July 24 ay nagsampa po ng reckless imprudence resulting in homicide at ito po dinala namin sa Office of the Prosecutor at ito po yung nilabasan ng resolution ng ating fiscal at tinanggap po yung kaso na sinampa sa kanya. Kaya po itong suspect natin ay nakakulong po dito ngayon sa custodial facility ng municipality ng Mangaldan. Samantala, nung sumunod na araw, naitala rin sa Barangay Anolid ang sumunod na insidente ng pagkalunod. Ayon kay Lieutenant Colonel Tuayon, pedicab driver umano ang biktima at huling namataan alas 7 ng gabi ng Miyerkules at natagpuan na siyang palutang-lutang ng umaga nitong araw ng Huwebes. Posible rin umanong nagpapahinga ang biktima bago mangyari ang insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya kung may foul play na naganap sa pagkakasawi ng biktima. Yes sir, allegedly po 23 po ng 7 PM, huli nakita po itong biktima na ito na nakaupo po sa may creek doon po sa may Barangay Anolid. Ito po yung na-discover yung katawan niya ng 12:15 po ng hapon ng July 24 at ito po mahigit ilang hours na rin na lunod, nakalubog sa tubig. At floating na po ito na-retrieve ng mga taong bayan din sa lugar nila. At ito tinawag sa amin kaya po kami pumunta sa area at dumating na po yung MDRRA. Accordingly sir, sa statement ng kapatid niya, nakita po yung biktima ng 7 PM ng gabi. Yun po yung huling kita niya na pinarada yung bike. Then, that time po si sir ay kasagsagan ng bagyo. Possibly po, sa pala po yung investigation na ginagawa namin, posible po itong nahulog dito po sa creek na to at tinitingnan namin kung may maanggulo ng foul play dito. Pero so far po nag-gather kami ng mga eyewitness at kung ano po pwede namin sa investigation na magawa namin para po i-prove talaga kung ano po kapatay ng tao. Pero so far po ito ay drowning incident po. Opo sir, patuloy pa rin po investigation namin at magkakaroon po kami ng practice report para po sa incident po ng drowning ito sa Anolid. Ito po sir, isa pong pedicab driver po itong biktima natin sir at
yun po yung kanyang trabaho at every time po routine niya ginagawa ay ipaurada po isa sa akin yung tricycle niya o bisikleta niya doon sa isang lugar na yun sa tabi ng creek at doon po siya papahinga at doon po siya nagtatambay sa lugar na yun. At isang kwento po ng kanyang brother, yun nga po yung 7 PM na huling nakakita na andun yung kapatid niya. Sen. Yes sir, yung pedicab po andun naman at na-recover ng brother niya. Pero po itong brother niya po itong nakita na po na floating na po that morning po. Maybe itong sir, 55 years old, resident po rin ng barangay Inulit sa Dinolisong sa Mangaldan po. Yes sir, yun po yung pinapanawagan namin sa mga lalo po sa kasalukuyang tumargasan na ngayon na maging aware po tayo at maging mapag-iingat tayo sa pagsulong po sa mga baha. Lalo na po yung mga naliligo. At dapat po yung aware sila sa danger na pwede mangyari sa kanila dahil alam mo natin na ang tubig po ay delikado, lalo pa mga ganyang bagyo. At pinapanawagan na rin po natin yung ating mga kababayan dito sa Mangaldan na sana po yung muna silang hintayin na lumikas pa at alam nilang medyo tumataas na tubig. At lagi pong mag-ingat po sa pamilya nila at sa mga bagay-bagay po na posibleng maging aksidente. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Jason Ramos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!